welcome. Oh, maganda kayo ng tangluwa. Getting to know more about Miss Live Coffee, Pinay farmer in Canada. For you, ma'am, paano ka nag-start as a content creator? So, ayan, good morning everyone at welcome sa ating ambush interview. Hindi ko alam. Pasensya. So, ayan. So, nag-start tayo last 2021. I think pandemic time when I get bored. So, I start my gardening content in Canada. Then after a year of doing content in YouTube, I transferred to Facebook. Then after that, bakit mo nag-isip? So, ayun nga. So, nag-start tayo dito sa Facebook around 2021. Kasasagan pa po yan siya ng Reels. Then, at ayun, pinalag po tayo na dumami po yung ating followers sa pamamagitan po ng ating food preserving and farming, no? So, totally talaga organic po yung aking content. Yung aking gardening pala. Ayan. So what inspires you na gumawa ng content about food preservation or preserving the foods? Kaya walang gulay sa Canada. So walang gulay. I mean, walang Pinoy gulay na fresh. Then, because we all know na kapag nasa Canada ka, limited po yung gulay. Especially yung Pinoy veggies. Kaya ayun, nagtanim ako ng mga Pinoy veggies at saka at the same time, binibenta ko siya. Oh yes, nakita ko nila. So, what is your biggest influence to start a pag-review of the creator? I want money! Of course. I want money. That's the goal. Yes. Yeah, so yun po yung syempre lahat naman tayo nagpo-content, isa lang yung goal. Diba? Kumita. At syempre, para ma-inspire natin yung ating mga kababayan out there, especially na yung mga nasa taga-Pinas, no? Lucky po kayo dito. At least 12 months in a row, pwede po kayong nagtanim ng consecutive. At hindi katulad sa Canada na 3 months lang po pwedeng magtanim, pero at the same time, ginagawa natin yun ng paraan for me to have like a little savings na din po, no? Especially sa pagdating sa pagkain. So, anong biggest challenge na na-face mo o inaharap mo during your time or sa pag-start mo bilang content creator? When nobody's there. Especially yung mga kamag-anak mo dyan na pag ginutusan mong i-share yung videos mo, hindi i-share dahil siyang pinag-iiyak. Ayun. So, yun yung biggest. Siguro lahat naman, that's the biggest challenge lahat ng mga content creator. Yung walang naniniwala sa'yo. You started with nothing and then parang pag nasa success ka na, marami na nakilala. Yeah. Kapag nagkakaroon ka na, doon na sila lumalapit sa'yo at makikibingi ng grasya. So, umabot ba sa punto na mag-give up ka of being a vlogger or being a content creator? Ay, wala. Dahil syempre, wala kasi ang pag-vlog, it's for fun. Yeah. Kapag nag-i-enjoy ka, hindi mo siya napapansin as a burden kapag gumagawa ka ng video. Kasi syempre, mo yun eh, kumbaga gusto mo yun, masaya ka doon. Katulad nga lagi mo sinasabi na kapag mahal mo yung ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo, kahit hindi ka nagsusweldo, ayan, alam ko na itutuloy mo yan. Pero syempre, parang hobby mo na yan yung paggagawa ng content. Yeah. Kasi maraming iba is, kaka-start pa lang nila, they are aiming for salary na sa plan. Ganyan yung laging na sinasabi ko na dapat sa pag-start is hindi nyo i-aim yung sahod o yung income nyo sa vlogging, but kailangan i-enjoy nyo. And what is your biggest achievement na pwede mo ipagpalaki? Biggest achievement? Meron ako pambiling napkin. Hindi na kayo mamigil. Hindi na ako nangihingi sa asawa ko pambiling napkin. Pambiling ako napkin. Actually, it sounds funny. It sounds funny, but reality. Yeah. Reality that's what kapag wala kang kita, aas mo yung asawa mo. Kaskas ka dito, kaskas ka doon, pambiling napkin. Pero pag may sarili ka kita, saka ang pagkawasin kasi it's not only like doing video. Siyempre, ang resulta ng lahat ng pagod mo, may sweldo ka. Yun na yun. Pero siyempre, kapag mahal mo ang ginagawa mo, i-enjoy ka,
ayaw mo ng mga, or ayaw mo, I don't know how you handle it. Pero sabi mo is ayaw mo, hindi ka nagbabasa ng comment kasi ayaw mo makita yung mga negative comments mo sa comment. So how do you handle positive and negative feedback sa comment? Parehas, pag may bashing, gawin mong content para the more earning. More bashers, more earnings. Hindi, I mean kasi minsan kasi ang bashing ng tao kasi it's either you will be hooked or pinabas ka lang nila physically dahil wala silang makipag-hook. Pero nga, yung tao na hindi mo mabibigay sa lahat. Yun lang sa mga bashing na. Sabi ko nga, pag nagko-content ka, dapat malakas yung alam mo. Dapat buong loob sila ang tuktok. Bakit po siya? I mean, hindi. Wala lang. Okay lang naman na may bashing kasi normal yun. Pero yung iba nga part ng pagbabashing, ginagawan ko ng content, ayan, kumikita. Pero hindi din po yan, hindi ako naniniwala sa content creator na kapag marami kang basher, marami kang kita. Dahil hindi naman yung content ko is depend about sa kailangan mo akong i-bash para kumita. Kasi yung content ko is organically talaga to help Filipinos na magkaroon nga sila ng sideline, discarded for them to have little savings in doing planting and preserving their own food. So yun yun. So hindi siya hindi talaga siya bash yung content ko. Pero may mga tao talaga na, ayun, yes, pag sinabi nila na, ay, pangit ang ipin mo, ay, may sulto ako sa Facebook, ipagawa ang ipin. So yun na yun. Anong memorable experience mo with your followers? Wala man ka nag-hide and seek, nagkakutado man ako. Hindi kasi ako. Talaga? May ako, pag may pag sa mall, ayan, pag gumagala, may nakakakilala. Pero syempre, na-overwhelm. Kasi sino ba naman ako, no? Magkut-kut-kut lang ako sa lupa ng ganito, tapos biglang may magpa-picture. So, nakaka-overwhelm. So, nahihiya talaga ako siyempre. Tago nga ako sa'yo. Kasi ayaw ko na tinatawag akong idol. Yeah. Kasi, ano lang. Gusto mo, love nila. Oo. Para akong lagyan ng suka. So, anong advice mo sa mga nagsastart palagi na maging content creator? Yun. So, lagi nga tinatanong ng mga kaibigan din natin ng mga creator anong advice. So, yun lang. Kung nag-i-start kayo or nagmabala kayo mag-content, so yun lang yung pinaka-advice ko talaga. Focus kayo sa goal niyo, gumawa kayo ng content. Huwag kayong umasa sa mga content creator na gusto i-promote. Ako hindi ako naniniwala na hindi mo kaya gawin yung isang bagay. At kailangan mong kumapit sa isang malaking content creator para magkaroon ka ng sarili mong pangalan. Do your own originality content, then maniwala ka sa sarili mo. Kasi gano'n yan kapag may ginawa ka, kailangan mo siya ga-i-inspired dahil darating yung panahon talaga, aaninin mo yung wala mo naniniwala sa iyo. The end of the day talaga, sila mismo yung babalik sa iyo at i-appreciate nila yung mga content na ginagawa mo. Kaya sa paggawa din ng content, hindi sa kesyo may ma-upload ka lang okay na, kailangan yung paghirapan. Isipin ninyo yung kapakanan ng video ninyo, ano ba yung papalanan ng video ninyo kapag pinanood yung content ninyo. Para organically talaga, dadami yan siya, dahan-dahan, pero continue yan, mag-grow yan. At the end of the day, makakasahod kayo, ayun, maraming mas makaka-appreciate ng videos nyo. Na hindi nyo kailangan na yun, hindi nyo kailangan manuhol ng viewers. And paano mo na-balance yung creative works mo sa content creator at saka yung personal life? Actually, wala namang pinagkaiba kasi kung ano yung sa personal, yun pa rin yung sa content. Kung ano yung nakikita nyo sa content, yun ako. That's your daily life? Yeah, daily life. Kaya yun, hindi ko magsabi na separate na yun. Na hindi lang talaga ako talaga. Separate yung personal ko, separate yung content ko. Pero yung nakikita nyo sa content ko, yun talaga siya filtered. Yun. Mostly sa videos ko, walang edit. Oo. Walang edit. One time sa live ko yung sinabi mo na diretso upload na kasi pamay ka ng mag-edit. Yeah. Kasi napanood namin yun. So, ano yung wish mo na, yung nagsastart ka, ano yung wish mo sana? Na yung sana mo nung nagsastart ka pala bilang ko? Ayun. Sana may basher ako. Talaga? Piniling mo yung basher ka? Oo, kasi ganun yun eh. Hindi mo mapipili yung tinatawag na hindi mo mararamdaman na may nanonood sa'yo pag wala kang basher. Kapag meron kang 100 viewer, meron kang mga isang basher. So, kapag may basher ka na, doon mo na marami na pala kararating yung video ka. Pero yun talaga, mapapansin mo yun. Pag may basher ka, umaangat
Kasi pag may mga pinitapit na yung bash kasi black agad. Iba kasi yung iba kasi kamag-anak naman yung basher natin. Tama? Ito pa yan sa mga nag-content bago pag nag-uumpisa, yung pangyari 100 pa lang ang viewers mo, 1,000 pala. Tapos pinost mo dyan sa personal profile mo, believe me or not, ang una-una mong basher, yung kamag-anak mo. Lalo na yung hindi mo pinangutang yung kamag-anak mo. Believe me or not, sa yan. Tapos yung bahay mo pa pala. In realidad, so how do you see yourself? Paano mo nakita mo ang sarili mo sa content creator in the next year? Actually, I stay compounding na lang talaga yung publicity. Dahil sabi nga nila, paulit-ulit na lang yung gulay-gulay. Kasi on daily basis talaga, bawat gising takin. Kaya hindi talaga ako mag-iiba ng content. More on farming pa talaga yun. Siguro, one of these days, meron akong mas nakikita para mas marami akong ma-inspire. Magkaroon din ang sarili garden. Which is very nice to see. Especially yung mga viewers na nagkakaroon sila ng ideas, yung tinapay to their backyard. At nagkakaroon sila ng source of little, ano mo yun, saving tips, saka income na rin. Kasi syempre, pag yung gulay kasi, kapag yan ang itinanin mo, for sure talaga, hindi mo nagtutulong mo kasi for us and Filipinos to appreciate talaga yung weather ng Pilipinas. Kapagkaroon tayo na, a little backyard. Hindi tayo yung pwede, yung savings tayo. Yun yung sana yung next question ko na yung next project mo na gusto mo i-share sa page mo. Yun na yun, nasagot na. Oo, very good. Actually, that's very important. We know how to conserve food. Paano, kasi hindi lahat is nag-earn enough para masupply yung food sa table. Hindi ka naging content creator. Ano ka sana? Anong trabaho mo? Tambay. Simple. Madali akong kausap. Ano? Ano yung fun fact or yung fun fact sa'yo na hindi alam ng audience mo? Nainahon ako niya, Pam. Hindi, ano? Tamo ka daw. Ay, hindi, ano? Wala lang. Yun nila. Actually, ano? Marami tayong sideline sa mga hindi ko pa nakakapunod ng vlog ko. Manood kayo ng vlog ko. Sa mga gusto ng mga real talk, ayan. Mga trip, lumidiskarte tayo. Magbinta tayo ng tuyo. Magbinta tayo ng kamuluwa. Hindi, mag-ano, siyempre mag-discarte. Tsaka, pag nasa abroad ka, kahit hindi mo kayang gawin yan, kaya mo gawin yan. Kasi, speaking of money, kailangan mo kumilos. Kasi kung hindi ka kikilos na ba, wala kang pag-iling natin. Iba kasi yung buhay abroad mo kasi sa Pilipinas. Yeah. Sino yung one content creator na gusto mo makakolab international or local? Wala. Solo. Sarili ko. Solo flight. Kasi pilingiran na ako. Hindi. Siyempre ano. Ayoko kasi siyempre ayoko hindi ko siya feel. Okay. Nahihiya ako mag-approach sa ibang mga content creator. Kapag ayaw mo mag-depend sa Ayaw ko nag-depende sa kanila. Kaya sabi ko, kapag kaya nila, kaya ko din yan. Kung kaya nga nilang mag-sampling, sampling din ako. Siyempre, yun, sariling sikap. Okay. Pero wala talaga siya. Okay. Pero marami ako mga friends. Pero ayan, baka sabi mo, filtered ako. Wala talaga. At least, di ba, kilala natin na kung saan siya ngayon, kung saan siya nagsimula sa wala, at kung saan siya ngayon, is confident siya na she can do it in the future. Yeah. So, yun. So, proud ka ba sa narating mo ngayon sa iyo? Ay, katawa. Yun mo yun. Paano ba yun? Proud ako yun, namimigay na ako ng details ngayon. Uy, favorite ko to. I love it. Pagpinta ako ng ganito, mamura lang. Hindi, proud naman, syempre. Hindi ko proud kaya, marunong na akong bumuli sa sarili ko na. Ay, syempre. Nakaka-proud kasi, yung, ganito kasi yung mindset na, diba? Na once you're a farmer, you die farmer. At saka once you're a
diba? Kumbaga, we all know na lumaki naman yung challenge mo doing farming and food. So, which is very important. Napaka-importante. Ito, last question. Sino ang asawa mo? Kung makikita mo or makakaharap mo ang 13-year-old na Miss Typhoon, Ang mission na ko. anong gusto mong sabihin sa kanya? Wala. Okay lang yan. Kasi darating ang after 30 years, kapag nag-30 years ka, matutunan ka na. Kasi ano yan eh, ang experience natin sa ano, kasi syempre, pag bata pa tayo, hindi natin makikita ang future mo. Ang gusto lang natin lang. Pero syempre yun lang, kung ano yung nararanasan mo, buo ka lang yan. Kasi pag doon mo lang mature ka, pag nag-mature ka na, yan na yung totoo mong realidad. Kaya kung ano may naranasan mo, take that as a challenge, saka napakalaking ano yan, shield ng buhay mo. Yan. Kasi doon tayo inuulo. Sa kabataan yun. Hindi siya nilalasing hinuhubog. Sabi sa inuubog. Hinuhubog kasi sa Bisaya, nilalasing sa Tagalog. Oo. Sa Baka kasi Tagalog. magulat yung ibang ano. So sa ano is inuubog. So very well said. No? Again, thank you Miss Lai. Thank you sa Pikas. My favorite. Thank you. Thank you so much. Ako at ang host ng ano ng video. So thank you. And of course, next week, babalik ka sa Canada. And we're so happy, blessed na nagkaroon ng opportunity to meet Miss Lai. And even sa ano, may mga ka-church na ako nakilala din siya. Nakapag-check ko nakapalo sa kanya. So, Miss Lai Conti, a Pinay farmer in Canada. And the business of Conti. Yan, sa mga ano pala, sa mga viewer listener dito, ayan, baka gusto nyo puntahan yung aming tindahan, available po yung aming tindahan dito po mismo sa palengke. Ayan, meron kaming palamig. Ayan, so kung mainit yung ulo ninyo, punta kayo dito, meron kaming palamig. Siyempre, kung gusto nyo mag-usog, meron, okay na po yung ating guys, creamery. Yun, so salamat po Thank marami, you. sir.